Sa gitna ng maingay at masikip na palengke, amoy isda, gulay at pawis, nakatayo si Aling Puring sa malit niyang pwesto. 40 na taon na siyang nagtitinda ng sitaw, kamatis at iba pang gulay. Sanay na siyang pagpawisan, sanay sa tawaran, sanay sa reklamo ng suki. Pero ngayong araw, may bago siyang naranasan, ang pagtawa sa kanya ng libo-libong taong hindi niya man lang kilala. "Mga Lods, tignan niyo to!" Sigaw ng binatang nakapulang t-shirt, hawak ang cellphone na naka-live. Si Lance iyon, isang vlogger na sumikat sa kakagawa ng prank at social experiment, kadalasan sa mga taong hindi handa at hindi alam na ginagawang content. Itinutok ni Lance ang kamera sa mukha ni Aling Puring. Kitang-kita sa screen ang maruruming kamay nito, ang kupas at butas-butas na dilaw na damit, ang gusot na saya at ang pawis na dumadaloy sa noo. Nakatungo si Aling Puring, abala sa pagbibilang ng tali ng sitaw. Hindi alam na siya na ang bida sa live. "Oh, ayan mga Lods," patuloy ni Lance, pinipigil ang tawa. "May tanong ako kay nanay." "Nay!" Bigla niyang sigaw, ikinagulat nito. "Kung bibigyan ko kita ng 10,000 ngayon, ibebenta mo ba yung buong pwesto mo sa akin?" Napalingon si Aling Puring, halatang nagulat sa biglang kamera sa harap niya. "Ha, anak? Huwag mo kong biruin, pagod ako." Mahinahon niyang sabi. Kita ang kaba sa boses. "Huy, content to na ngay!" Sabad ni Lance, mas nilakasan ng boses. "Sige na, sumagot ka lang, para sa viewers." "O ayan mga Lods, pa-heart react naman kayo kung nakikita nyo na si..." Bigla niyang binigkas ang pangalan ng pwesto ni Aling Puring, sabay tawa. "Tingnan niyo ang outfit ni nanay oh. Bago pa yata ako ipanganak, yan ang suot niya." Sa comment section, nagsulputan ang mga mensahe. "Grabe, ang dugyot! Content yan Lods, dagdagan mo pa! Bili ka na ng damit kay nanay kuya!" May ilang ding kumontra, pero nilalamon sila ng mas maingay na panlalait. "Anak, wag mo na akong kunan," pakiusap ni Aling Puring. Nanginginig ang mga daliri habang inaayos ang mga sitaw. "Nahihiya ako, marumi ako, galing pa ako sa likod ng palengke." "Eh di mas maganda," sigaw ni Lance, sabay tawa sa kamera. "Mga Lods, gusto nyo bang paliguan natin si nanay on cam? Sige, mag-send kayo ng stars at gifts, bahala na kayo." Sa likod, nagsipagtinginan ng hibang tinderang naka-apron, nagbubulungan, naguguluhan kung nagtatawa ba sila o naiinis. May ilang young people na natutuksuring i-video ang eksena, sumasabay sa agos. Ngunit may mga taong halatang kinakabahan sa nangyayari. Isang mama na nakapolo, isang ale na may dalang bayong, at ilang estudyanteng nakauniporme. "Lance, tama na!" Bulong ng kaibigan niyang cameraman na si Jom, bahagyang nakayuko. "Parang sobra na to." "Huwag ka namang killjoy," sagot ni Lance nang hindi inaalis ang ngiti sa camera. "Views to men! Pag trending to, sagot ko na pagkain natin isang linggo." Mas lalo niyang inalapit ang phone kay Aling Puring, halos nakadikit na sa kulubot nitong muka. "Nay, anong piling na pang internet ka na ngayon? Baka mag-viral ka oh. Baka mag-inlove sa'yo si Mayor." Hindi na nakatiis ang iba sa palengke. "Oy, iho, huwag mo namang paglaruan si Puring. May edad na yan." Pero tinawanan lang ito ni Lance. "Ate, huwag kang mag-alala. Sisiw lang to. Di ba mga Lods, game to si nanay?" Sabay tingin sa screen. Habang tumatakbo ang live, patuloy na dumarami ang viewers. 1.5K, 3K, 7K. Tuwang-tuwa si Lance. "Oh ayan, trending na tayo. Pasalamat ka nay, sikat ka na." At muli niyang itinapat ang cellphone kay Aling Puring. Nakayukuyang si Aling Puring, nangingilid ang luha. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawang biro ang kahirapan niya. Hindi nito alam kung paano ipapaliwanag na hindi niya kayang tumawa ngayon. Ang anak niyang si Jomar ay may lagnat, ang bunso niyang apo ay inuubo at hindi pa bayad ang pwesto niya sa araw na ito. Ang tanging alam niya, kailangan niyang magtinda para may pang-ulam mamaya. Hindi siya pumunta sa palengke para maging palabas sa internet. "Anak, tama na. Kung gusto mong bumili, bili ka na lang. Kung ayaw mo, maawa ka na lang sa akin. Masakit na ulo ko."
pakiusap niya halos pabulong. Grabe si nanay, imo, hihi. Sigaw ni Lance sabay tawa. Mga lods, pasadriag naman kayo dyan kung naiiyak kayo. Sa likod, biglang may sumigaw. Lance, sobra ka na! Ngungit nalunod ang boses na iyon sa ingay ng palengke at sa tuwa ng ilang nanonood sa paligid. At doon ito nangyari. Habang patuloy ang agos ng comments, ha, kawawa pero aliw, biglang umangat sa itaas ng feed ang isang comment na may kakaibang kulay. Naka-highlight, verified, may maliit na asul na check. Username, Doc Martin Ortho. Comment, pakibaba ang live. Yan ang nanay na nagpalaki sa akin. Aling Puring ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos. Kung di mo ihinto yan, ako mismo pupunta diyan ngayon. Napatigil si Lance. Saglit niyang napatingin sa screen, nagblink, saka muling binasa ang comment. Mga lods, may nagpapakilalang anak daw ni nanay. Pilit pa rin niyang tawang sabi, pero naramdaman niyang nag-iba na ang timpla ng mga nanonood sa paligid. Verified account pa? Kunwari ka pa, Doc. Pero hindi na nagbiro ang mga susunod na comment. Uy, legit yan si Doc Martin. Sikat na surgeon sa city. Grabe, siya yung nag-opera sa pamangkin ko. Ang bait nun. Yung nasa TV minsan, yung nag-guest sa health segments. Mabilis na binuksan ng kaibigan niyang si Jom ang ibang app para mag-check. Bro, nanginginig ang boses nito. Totoo, siya yun. Ilang milyon ng followers, sikat na doktor. Siguro anak nga to ni nanay. Habang nagkakagulo ang comment section, dumasdos pa ang isa pang mensahe mula sa parehong account. Lance, kung ikaw ang content creator na hindi marunong respeto, ako ang magpo-post sa'yo. Pero mas gusto kong mauna kang matuto. I-off mo yan. Ngayon na. Nagpalit ang mukha ni Lance mula sa nakangiti hanggang sa tensyonado at naguguluhan. Narinig niyang may batang sumigaw sa likod. Ma, si Doc Marian yan no. Yun nasa billboard sa highway. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Lance. Video call request mula sa account na iyon mismo. Halos maabitawan niya ang phone pero dahil naka-live siya, nakitang-kita ng lahat ang notification. Bro, sagutin mo, baka maano pang mangyari, bulong ni Jom na kinabahan. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Pinindot ni Lance ang accept. Agad namang lumitaw sa screen ng mukha ng isang lalaking nasa late 30s. Naka-white coat nasa loob ng isang klinik. Sa likod niya, may mga x-ray at certificate sa dingding. Si Doc Martin nga. Naka-live ka pa? Seryosong tanong ng doktor, hindi man lang umiti. Opo, Doc, sagot ni Lance. Nanginginig na ang boses niya. Nagko-content lang po kami dito sa palengke, wala pong masama. Walang masama? Putol ni Martin, tumalim ang tingin. Tingnan mo si nanay. Itinuro niya sa screen parang naroroon mismo. Nakikita mo bang natutuwa siya? O nakikita mo yung luha sa gilid ng mapa niya na pilit niyang pinipigil dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng mga suki niya? Walang nasagot si Lance. Dama niyang lumiliit siya sa kinatatayuan. Nung bata pa ako, tuloy ni Martin, ngayon ay direkta nang tumitingin sa kamera. Siya ang nagbubuhat ng kahon ng gulay araw-araw para lang may baon ako. Sa palengke na yan, dito mismo, ako nag-aral magbilang gamit ang bayong at bote. Siya ang nagpatulong pa sa kapwa niyang tindera para makabuo ng pamasahe ko papuntang Maynila nung nakapasa ako sa UP. Siya ang nagbenta ng huling alahas niya para mabili ko yung unang libro ko sa medicine. Napatakip ng bibig ang ilang nakikinig sa paligid. Ang mga tinderang kanina ay tahimik lang, napaluha na rin. Si Aling Puring hindi na nakatingin sa kamera, nakatitig na lang sa sahig, nangingilid ang luha, nahihiya sa bagong sigalot na dulot ng simping paninindigan ng anak. Ngayon, saglit na huminga si Martin.
Nakakapanood ako sa live kung paano mo siya ginagawa at pinagtatawanan sa harap ng mga tao para lang sa views. Hindi mo alam kung ilang beses na siyang nagkulang sa sariling kain para may maibigay lang sa customer na kulang sa bayad. Hindi mo alam kung ilang beses siyang napuyat dahil minamasahan niya ako ng pako kapag pagod sa duty. May nag-comment, "Dok, grabe po, naiiyak ako. Pasensya na Dok, sumabay pa ako sa tawa kanina. Lance, mag-sorry ka." Kung ang nanay mo ang ganitong tinrato, anong mararamdaman mo? Doon tuluyang nabasag ang fasad ni Lance. Bumaba ang kamay niya, lumayo ng kaunti ang phone mula sa mukha niya. "Dok, pasensya na po," bulong niya. "Hindi ko po alam, akala ko po normal content lang. Wala po akong intensyong saktan si nanay." "Nagawa mo na," sagot ni Martin, hindi pa rin lumalambot. "Pero may magagawa ka pa ngayon." Tinitigan niya ito. "I-off mo ang live, humingi ka ng tawad, hindi sa akin, kay nanay. At sa lahat ng ginawang libangan ang kahirapan ng iba." Halos malaglad ang puso ni Lance. Tumingin siya kay Aling Puring. Sa unang beses mula nang magsimula ang live, totoong tumingin, hindi lang bilang subject ng content. Kita niya ang mga linya sa mukha nito, ang mga kamay na may kalyo, ang mga mata na maraming taon nang lumuluhan ng palihim. Mula sa likod, naririnig niya ang bulunggon ng mga tao. "Sige na, humingi ka ng tawad. Ayusin mo yan." Kinagat niya ang labi niya, sabay pinindot ang end live. Biglang tumahimik ang palengke, parang bumigat ang hangin. "Nay!" Mahinaan niyang sabi. Halos di na mapanindigan ang pagiging maangas. "Pasensya na po, hindi ko po naisip. Gusto ko lang po sana mapasaya ng viewers pero mali po. Sobra po. Wala po akong karapatang pagtawanan kayo." Hindi agad sumagot si Aling Puring. Inayos lang niya ang sitaw. Pinunasan ng mata gamit ang laylayan ng apron. Nang magsalita siya, mahina pero malinaw. "Anak, hindi ako galit sa iyo dahil nilait mo ang damit ko. Sanay na ako sa butas-butas na damit. Ang masakit, ginawa mong laro ang pinaghihirapan ko. Para sa iyo, joke lang to. Para sa akin, buhay to." Nag-angat siya ng tingin. Mayon ay nakatitig kay Lance. "Pero kung humihingi ka ng tawad, tinatanggap ko. Hindi dahil sikat yung anak ko," sabay lingon sa phone kung saan nakikita pa rin si Doc Martin sa video call, "kundi dahil ayokong magtanim ng galit. Masama yan sa puso. Wala kaming pambayad sa ospital pag ako ang nagka-stroke sa sama ng loob." May bahagyang tawa sa paligid na pabuntong hininga ang mga tao. Si Martin sa kabilang linya napangiti na rin. "Nanay talaga," sabi niya. "Puring, uuwi ako mamayang gabi. Hindi ko palalagpasin ng pagkakataong yakapin ka ulit." "Huwag ka nang mag-abala anak," sagot ni Aling Puring, pero halatang tuwang-tuwa. "Mag-opera ka na lang dyan, mas may kailangan sa'yo." Nagpa siya si Martin na i-share sa sariling account ang maikling clip ng live, yung bahagi kung saan humihingi ng pawad si Lance at nagsasalita si Aling Puring. Naglagay siya ng caption, "Ang kahirapan, hindi palabas. Tao ang pinagtatawanan nyo. May puso at kwento. Respeto muna bago content." Within hours, nag-viral ang video. Pero ngayon, ibang tono. Imbes na puro halakhak, puno ng pagninilay ang comment section. Grabe, na-realize ko, ilang beses na akong tumawa sa ganitong klaseng content. Saludo kay Aling Puring, ang bait ni nanay. "Lance, sana tuloy-tuloy na pagbabago mo." Si Lance mismo, sa hiya at guilt, naglabas din ng sariling video. Hindi na prank, hindi na epic content. Nakaupo lang siya sa harap ng camera, walang background music. "Mga ka-viewers, gusto ko lang aminin na mali ako. Sa tagal ko sa social media, nalito na ako kung alin pa ang tama at sobra. Akala ko, basta may views, okay. Pero nung nakita ko si nanay, naramdaman ko kung gaano kabigat yung nagawa ko. Kaya simula ngayon, hindi na ako gagawa ng content na nang-aapi ng mahihirap o nang uusisa ng kahinaan ng iba. Kung babalik man kayo sa channel ko, sana dahil sa panibagong direksyon, yung magpapatawa ng hindi nananakit." Marami sa dati niyang followers ang umalis, nagsabing corny na. Pero mas marami rin ang nanatili at nagsabing buti na lang natuto ka. May ilan pang nagrekomenda ng bagong format.
Pagtulong sa mga tulad ni Aling Puring, hindi upang ipagmalaki, kundi para ma-inspire ang iba. Sa palengke, nagbago rin ang tingin ng mga tao kay Aling Puring. Hindi na lang siya basta yung tinderang laging may mantsa ang damit. Siya naman yung si Nanay Puring, nanay ng doktor. Pero higit doon, siya ang paalala na sa likod ng maruming apron at pagod na mukha, may pusong kayang magpatawad kahit sobrang nasaktan. Minsan, dumadaan sila sa palengke hindi bilang vlogger, kundi bilang suki. Bumibili siya ng gulay kay Aling Puring. Tahimik, nakangiti. Minsan tumutulong pa siya magbuhat ng kahon kapag malakas ang ulan. At tuwing may makikita siyang kapwa content creator na nagbabalak mag-prank ng tindera o kargador, siya nang mismo ang unang sasaway. Tol, huwag ganyan. Hindi mo alam, baka yan ang nanay ng doktor na magliligtas sa iyo balang araw. Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Aling Puring. Ang tindera sa palengke na pinagkakatuwaan sa live, pero nang sumunod na komento ng isang account, nabunyag na siya pala ang nanay ng isang respetadong doktor na tinulungan ang libo-libong pasyente. Nagtuturo sa atin ng kwentong ito na sa likod ng may hirap na mukha na ginagawang joke online, may anak, may pamilya, may taong lubos na nagpapasalamat sa kanila. Bago tayo mag-react, mag-share o tumawa sa content na nanglalait, tanungin muna natin kung nanay ko kaya yan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo o nakaalala sa iyo ng isang magulang o tindera na nagpagal para sa atin, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mensahe ng respeto, pag-iingat sa social media at pagtanaw ng utang na loob sa mga taong tahimik na nagsasakripiso. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapakilos sa iyong damdamin at magpapaalala ng kahalagahan ng empatiya, pagpapakumbaba at pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!